pagpalang umaga sa bawat sa atin. Tayo po ay magpapasimulan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po iyon, tayo muna po ay umawit sa ating Diyos. Papurihan po natin ang Panginoon nating buhay. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Minsan pa nga po, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan nyo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan nyo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papatay sa inyo. Kayo ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat sa inyo, aming Ama, sa umaga pong ito. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa biyaya at habag ninyo, sa kabutihan po ninyo, sa buhay po ng bawat isa. Dalangin niya po namin na patuloy namin maranasan ang presensya ninyo, ang kadakilaan po ninyo sa amin po mga buhay, Panginoon. Kaya lamang po maipahayag, kaya lamang po maitaas ang kadakilaan. Hallelujah. Purihin kayo, sambahin kayo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin. No, at ngayong umaga po ay nandito po tayo sa lugar po ng Bagong Silang, Door of Faith, Bagong Silang, District 9. Amen. Sa pangunguna po ng ating Pastor Luis Bailon at ng ating Pastor Gilbert Yap sa lugar po na ito. Kaya purihin po ang Panginoon, isa pong mapagpalang umaga sa atin. Kaya tayo po ipatuloy po na mag-aaral ng salita ng Diyos. At buksan nga po natin yung ating mga Biblia sa aklat po ng Salmo chapter 46. Sa verse 10 po. Psalm chapter 46, verse 10. Yan po. Sabi po rito, sinabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Kaya salamat po sa salita ng Panginoon, no, na siyang nagpapaunawa po sa atin, na sabi po dito ay tumigil kayo. Amen. Ano pong ibig sabihin ng salitang tumigil? No, at
ang ibig sabihin lamang po nito ay tayo po ay mag-relax. No, tayo po ay manatili, tayo ay sabi nga po doon sa Hebrew word ay tayo ay mawala ng pag-asa. No? Na ibig sabihin lamang po na inaalis natin yung pag-asa natin sa sarili nating lakas o kakayanan bilang mga tao. Na dahil kung tayo lamang po ay aasa sa sarili nating lakas bilang mga tao, doon po tayo babagsak o doon tayo hindi magtatagumpay. Dahil sa sarili lamang tayo maasa. At katulad nga po ng binabanggit po dito, no, na tumigil kayo, na sinasabi rin po doon na bitawan ninyo ang mga armas ninyo. No, once na tayo ay tumigil, no, once na tayo ay hindi muna umasa doon sa mga bagay na meron po tayo bilang tao sa lakas po natin, doon mas makakakilos ang Panginoon sa buhay natin. No, at sa panahon po na ito, sila ay nakikidigma. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa kanila ay tumigil sila. No, ibig sabihin, tumigil sila doon sa kanilang sariling lakas, bitawan nila yung kanilang mga armas dahil wala doon yung tunay na pagtatagumpay natin. No? At sa atin din po mga buhay, ganun din po. Hindi tayo magtatagumpay sa sarili lamang po nating lakas o magagawa bilang mga tao. No, hindi sarili nating kakayanan bilang mga tao tayo po ay magtatagumpay, kundi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya tumigil po muna tayo. Amen. Sa umagang ito ay tumigil muna tayo sa sarili nating magagawa, sarili nating lakas, no, na pwede nating asahan, na dahil hindi po tayo diyan magtatagumpay, kundi dahil lamang po sa tulong ng ating Panginoon. Buksan po natin yung ating mga Biblia dito po sa Kawikaan. Apo, sa chapter 3, verse 5. Kawikaan, chapter 3, verse 5. Yan po. Sabi po rito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Ang kailangan po natin gawin ay magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. At sabi dito, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kailangan po natin ay hindi tayo manalig sa sarili nating karunungan. Dahil doon, kaya tayo bumabagsak, kaya tayo hindi nagtatagumpay, no, sa anumang pagsubok o anumang sitwasyon na dumarating po sa atin, ay dahil umaasa lamang tayo sa sarili nating karunungan. Umaasa tayo sa sarili nating lakas bilang mga tao. At yun yung magpapabagsak sa atin, no? Yun yung hindi sa atin magbibigay ng tagumpay kung aasa lamang po tayo sa bagay po na yun. Kaya ang kailangan po natin gawin, sabi dito, ay magtiwala po tayo sa Panginoon. At sabi sa verse 7, huwag mong isipin na napakarunong mo na. No, sabi po doon, ang ganda ng sinabi, huwag mong isipin na sobrang galing mo na, sobrang marunong ka na sa sarili mo. Kundi ang sabi dito, matakot ka sa Panginoon at huwag kang gumawa ng masama. Kaya, kung iisipin natin na magaling na tayo, marunong na tayo, hindi na natin kailangan ng Panginoon, no, doon po tayo nagkakamali. Dahil kailangan po natin ng Diyos sa atin po mga buhay. Lalo sa mga sitwasyon na pinagdaraanan po natin, no, mga pagsubok, at sa bawat araw na dumaraan po sa ating buhay, ay palaging merong mga problema, pagsubok tayong dinaraanan. No? Hindi ko po alam kung ano man yung pinagdaraanan nyo ngayon na problema o pagsubok na nagpapabigat sa inyo.
Pero hindi po natin kayang gamitan ng sarili nating karunungan o lakas yung mga pagsubok po na yan, kundi sa tulong lamang po ng ating Panginoon, kaya tayo magtatagumpay. Kaya sa umaga pong ito, ang kailangan po nating gawin, no, ay manatili muna tayo, no, huminto muna tayo sa pag-asa sa ating sarili. No, napakaganda nga po nung ibig sabihin nung kapag sinabing tumigil, no, ay sa English po kasi ay nakasulat po doon ay disheartened. O kumbaga mawalan ka na ng pag-asa sa sarili mo. No, na kahit sa sarili mo mawalan ka na ng kumpiyansa para yung kumpiyansa po natin ay matuon sa ating Panginoon. Kaya kung meron man po tayong magagawa, no, ang tangi nating kayang gawin ay magtiwala lamang sa Panginoon. Kaya ito po, no, Proverbs 3:5 palagi po nating naririnig. No, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kailangan hindi tayo umasa sa sarili nating lakas, hindi tayo umasa sa sarili nating magagawa, kundi umasa po tayo sa Panginoon. Sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6, yan po. Zechariah chapter 4 verse 6, Zacarias, Kabanata 4, talatang 6. Sabi po rito, sinabi niya sa akin, bago ko sagutin iyan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoong makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubabel. Zerubabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Na hindi natin kaya yung anumang bagay na bagay na kalooban ng Diyos na magawa po natin kung hindi sa sariling lakas lamang po tayo aasa. No, kundi dahil lamang po sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya, ang kailangan po natin gawin ay tumigil tayo, amen? Maghintay tayo sa Panginoon, umasa tayo sa Kanya. Sabi nga po dito sa aklat po ng Salmo rin po, Psalms chapter 27 verse 14. Sabi po rito, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Amen. Sa English po ay wait now upon the Lord. No, maghintay tayo sa Panginoon. Kailangan nating maghintay sa ating Diyos. No, kasi kung minsan, dahil hindi tayo makapaghintay sa Panginoon, gumagawa na tayo ng sarili nating hakbang para magtagumpay, no? Pero yun nga po ang palaging paalala ng Panginoon sa atin ay tumigil muna tayo. Amen. Stop. At hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Dahil itong ating laban, no, ay hindi natin laban, kundi ito ay laban ng Panginoon sa buhay po natin. At alam natin na magtatagumpay tayo kapag tayo po ay magtitiwala lamang sa ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos. Sabi po dito sa aklat ng John o Juan, chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Sabi po rito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. Kung bakit man po tayo magtatagumpay sa mundo, ay dahil nagtagumpay na ang Diyos sa buhay natin. Nagtagumpay na ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Kaya ang kailangan na lang natin ay manatili, no? Mag-relax
Ang ibig sabihin ng mag-relax ay yung umasa tayo sa ating Panginoon. Yung tiwala natin ay ilagay po natin sa Panginoong Jesus. Kaya yung binasa po natin, yung main verse po natin na binasa kanina, yung sa Psalm chapter 46 verse 10, sabi doon, tumigil kayo. No, kailangan po nating tumigil. At sa paanong paraan tayo titigil? No, titigil tayo sa pagtitiwala natin sa sarili natin. Titigil tayo sa pag-asa natin doon sa pwede nating magawa. At aalisin natin yung lahat ng bagay po na yun. At ang tanging sandigan lamang po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. No, balikan po natin doon sa Psalm chapter 46 verse 10. Sabi rito, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sabi po rito, kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Doon po sa pangalawa, ang sabi dito ay kilalanin ninyo. Kailangan nating i-recognize yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. After nating tumigil, after nating mawalan ng tiwala sa sarili natin, alisin lahat ng pwede nating sandigan na tao, no? Kahit tao man yan, no? Kahit sino mang tao, hindi natin pwedeng pagtiwalaan. Tanging ang Panginoong Hesus lang. Kaya after po nating tumigil, no, ay kailangan po nating kilalanin ang Diyos sa buhay po natin. Sabi ng Kawikaan chapter 3 verse 6. Psalm chapter 3 verse 6. Sabi po rito, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Sabi po roon ay alalahanin natin ang Panginoon. I-recognize natin ang Diyos. Kung minsan hindi na po natin nare-recognize ang Panginoon eh. 'Di ba? Dahil kaya na natin eh. Kaya na nating gawin yung isang bagay. Pero ang sabi doon, alalahanin mo ang Panginoon. At hindi lamang sa isang bagay, kundi sa lahat ng iyong ginagawa. Sa lahat ng ating ginagawa, kailangan po nating alalahanin ng Panginoon. Kailangan palaging kasama ang Panginoon sa plano natin. No? Kailangan palaging nandyan ang Panginoon doon sa mga bagay na hinahakbangan natin. Kasi mahusay po ang Panginoon. Magaling ang ating Panginoon. At ang sabi nga po rito, ay alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Kaya hindi natin nalalaman yung tamang landas, yung direction natin sa buhay. Bakit po? Dahil hindi natin inaalala ang Panginoon. Pero kung aalalahanin po natin ng Diyos sa buhay natin palagi, nandun palagi yung direksyon, yung tamang direction ng Panginoon sa buhay po na ito. At doon po natin malalaman yung mga bagay nating dapat gawin para tayo po ay magtagumpay. Sabi rin po dito sa aklat po ng Isaiah, no, buklatin po natin. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6 po. Sabi po dito, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Sabi po dun sa una ay tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo. Na kung meron mang pinakamagaling mag-advise, magbigay ng payo sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Sabi doon, ipapanganak ang isang batang lalaki. No, sino po ba yung ipapanganak na isang batang lalaki?
no, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, no, na isinilang siya, no, 2,000 years ago, no, o more than 2,000 years ago, ay ipapanganak ang isang batang lalaki, at ngayon pinagdiriwang po, no, natin yung kapanganakan ng Panginoon, na siya ay yung magiging kahangahangang tagapayo sa atin. Ibig sabihin, siya yung magbibigay ng tamang advice sa atin. No, marami sa panahon po natin ngayon kumukuha ng tinatawag na life coach, no, para mag-advise sa kanila kung ano yung mga bagay na kanilang dapat gawin sa pinansyal, no, at sa iba't iba pang parte ng buhay nila. Pero alamin po natin na walang ibang kahangahangang tagapayo na pwede nating lapitan kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos. Kaya dito napapatunayan po natin, no, na ang ating Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos, no. Hindi lamang tayo basta titigil, mawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin. At sa pangalawa naman, ang kailangan po natin gawin ay kilalanin natin kung sino ba yung Diyos na nilalapitan natin. No, siya po ay Diyos at tayo ay mga tao lamang po. No, wala tayong kakayanan sa sarili natin, wala tayong magagawa sa sarili natin, kundi tayo lamang po ay umaasa po sa Kanya. Kaya kilalanin natin ang Diyos, no? At kung meron man tayong mga alam na katangian ng ating Panginoon, siguro po may mga sinasambit tayo palagi na katangian ng ating Diyos. Halimbawa, ang Diyos ay mabuti, no? Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi nagbabago, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay nagpo-provide, ang Diyos ay nagpapagaling. Pagtiwalaan po natin lahat ng bagay po na yun. Na dahil sa pamamagitan ng pag-asa po natin sa ating Diyos, sa mga katangian ng Panginoon, doon natin mapapatunayan sa sarili natin na wala talaga tayong magagawa. At tanging yung Diyos lamang yung gumagawa sa ating pong mga buhay. Kaya habang tumatagal, habang tayo po ay tumatagal sa pagkakilala sa Panginoon, kailangan po ay mas lalo ring tumatatag yung ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil mas lalo nating nakikilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Hindi pwedeng habang tumatagal tayo sa paglilingkod ay mas lalo tayong nawawalan ng pag-asa, no, sa Kanya. Hindi po ganon. Kundi mas lalong tumatatag dahil mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa buhay po natin. Kaya habang mas nakikilala natin ang Panginoon, ay mas lalo rin pong nagtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, amen, sa umaga pong ito, sa pagpasok po natin sa trabaho, kung meron man po mga papasok sa trabaho, sa pagpasok sa school, no, o nasa bahay man lang po kayo, no, kailangan po natin sa pagsisimula natin ng araw po na ito, kailangan po natin gawin, tumigil tayo. Amen. Stop. At ito, manalangin tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, no? Alisin natin yung pagtitiwala natin sa sarili natin. Bitawan natin, sabi nga doon, ay bitawan mo muna yung mga armas nyo, no? At kilalanin natin ang Panginoon. Amen. Kaya sa bawat umaga na pagsisimula natin, kailangan nating lumapit sa Panginoon at dumulog sa Kanya, at sa pamamagitan po noon ng pangako ng Diyos sa atin, aalisin niya yung kabigatan sa puso natin, yung mga pag-aalala natin sa buhay, no, at papalitan niya ito ng kapahingahan na nagmumula sa Kanya. Kaya salamat po sa umaga pong ito. Nawa po ay sa pagsisimula natin sa araw po na ito, bago man natin gawin ano man yung mga dapat natin gawin, ay magsimula muna tayong magtiwala at umasa sa Panginoon. Sa pamamagitan po noon, tayo ay magtatagumpay, hindi sa sarili nating lakas ang magagawa, kundi dahil sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat dahil kayo po ang nagbibigay sa amin ng
kalakasan. Panginoon, kayo po ang nagbibigay sa amin ng tulong, Panginoon. Salamat po dahil palagi kayong nandyan at kailanman ay tapat kayo palagi, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, dalangin po namin na samahan niyo po kami. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, kung nagawa man namin magtiwala sa sarili naming lakas o magagawa. Nagawa man po namin, Lord, na magtiwala sa galing namin o karunungan namin. Lord, patawarin niyo po kami. Alisin nga po namin yon sa sarili namin, O Diyos. At sa inyo lamang po kami umasa, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, Lord, tulungan niyo po yung mga kapatid po namin through online, yung mga papasok sa trabaho, mga mag-aaral, mga nasa bahay lang, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na umasa sa inyo o ano man yung mga gagawin po ng bawat isa. Lord, sa panimula ng araw po na ito ay lumapit kami sa inyo. Magtiwala po kami sa inyo, Panginoon. Alisin niyo po ano man yung alalahanin ng bawat isa, yung kabigatan ng bawat isa sa amin. At palitan po ninyo ito ng kapayapaan sa inyo, ng pagtitiwala sa inyo, ng kagalakan sa inyo, Panginoon. At hayaan po ninyo, Lord, na kayo lamang po ang magtagumpay sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin. Samahan niyo nga po kami palagi ng inyong banal na spirito. At balutan niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoon na Diyos. Purihin kayo, sambahin kayo, itaas kayo sa amin po mga buhay. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng mapurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Isa po muli, mapagpalang umaga sa ating lahat. Tulungan po tayo ng Panginoon sa umaga pong ito. God bless po.